Yo friends, it's Kayan. Welcome to my random vlogs. Hi everyone! Welcome back to my channel. So kagabi, nabasa ko na talaga yung part 2 nitong For the Coffee Gets Cold. So yung part 2 is about the husband and wife. So, habang nag-video ako kagabi, nung bandang pahuli na talaga ako, enough ko na lang yung video kasi parang ang repetitive naman na yun lang yung makikita niya, tapos naka-fast forward ako. Tapos hindi ko na talaga din caught yung reaction or video ko nung time na pa-end na ako dun sa story kasi nahiya ako. Biglang dumating yung kasama ko dito sa apartment. Ayun, habang nagbabasa ako nang talagang hindi ko na video, and super naiiyak na ako dun sa story. Kasi actually talagang ano siya, tinitignan ko yung nagiging connection ng bawat character dito sa book. So mukhang yung ano nga nun is kung sino yung mga nandun sa unang part na tao, kung sino yung mga nasa kapihan na yun, sila din yung bida dito. So dun sa husband and wife, nagkaroon na ako ng hint parang na-feel ko na dun sa part 1 na may connection talaga yung isang matandang guy, tapos yung laging pumupunta dun na babae na kinakausap siya. So yung bidang guy naman pala dito, siya yung regular talaga dito sa cafe. Tapos yung story umikot dun sa babae, which is yung wife niya. So yung guy sa story na una kasi, parang siya yung bumabalik dun sa past. Siya yung umuupo dun sa isang spot para bumalik sa past. Meron daw kasi siyang ibibigay na letter din sa asawa niya. Nagkaroon siya ng Alzheimer's. Biglang may sign na Alzheimer's pala. So, lagi niyang nakakalimutan yung kumakausap sa kanya kung sino ba siya. So, yung babae, nasasaktan siya. Yung wife. Then, it happens na yung wife. Siya yung biglang nakausap nitong nandito sa mga cafe na what if bumalik siya sa past na naaalala pa siya nung guy. Ganun. So, meron daw kasi ibibigay sa kanya yung guy na letter. So, ano pa ba yung letter na yun? So, anong silbi ng letter na yun kung hindi mo naman pwedeng palitan yung magiging outcome or present. So, ayoko siyang spoil, pero sobrang nakakaiyak ng kwento na parang meron lang konting hindi ko alam bakit ba't ganon yung part na basta alam nung guy, alam nung husband, tapos biglang alam nung wife about something dun sa usapan nila sa past. So, basta nakakaiyak. Yun lang. Late na ako.
말씀 드리지 그래. 네가 사랑했잖아. 남자의 연애는 중요하다. 뭐라고 꼼짝 아니 아니 고정 박수 알고 싶으세요? Hi guys! So, I'm done with the part 3 kanina lang. I started reading it kagabi. Pero sobrang inantok na ako ang aga kong natulog. Halos binabasa ko na nga siya dito sa higaan kagabi nang walang ganong ilaw. But then, maaga ako nakauwi ngayon. So, tinapos ko na siya. So, yung part 3 po natin ay yung The Sisters. So, just like the part 2, from what I'm always saying, magkakakonect nga talaga. Confirm na magkakakonect yung mga tao sa cafe. So, basically, yung part 1 kasi, siguro talagang introduction lang siya. And yung mga naging bida doon is somehow how they tell the story of the cafe. So, sa part 2 and part 3, mas nalalaman mo pa kung ano yung mga nagiging background nung storya ng mga tao na nandun sa cafe. And kung ano rin yung mga start nung cafe na yon. Pero, as of now, hindi ko pa rin alam kung paano nagagawa ng cafe na mag-travel from the past. So, sa story ng husband and wife, ayun, nakakaiyak nga, sabi ko nga, sobrang yung time talaga na yun, hindi ko mapigilan na sumakit yung ulo kasi pigil na pigil yung iyak ko. So, dito naman sa The Sisters, another talagang nai-let out ko yung cry ko. Hindi ko alam kung ano mas nakakaiyak, kung yun ba o itong The Sisters. Kasi yung storya nito, yung yung protagonist dito is yung girl na nandun din nga sa cafe. So, ang story nila umiikot sa parang yung protagonist na girl ay she ran away from their house kasi ayaw niya maging successor ng kanilang family business, which is yung inn. So, na iwan yung kapatid niya, and yung kapatid niya ang naging successor nung pagpapatakbo ng kanilang inn. So, yung story ng nasa cafe is something na laging pumupunta doon yung kapatid niya. Nung una, parang hinahayaan niya lang na, oh sige, okay, kasi nga parang nakababatang kapatid niya, so parang okay, ganyan. Hanggang sa parang nainis na siya na gano'n na paulit-ulit kasi gusto ng kapatid niya na bumalik siya. Umuwi na siya sa kanila. Gano'n. So, yung thinking ng bidang babae dito. Kaya laging pumupunta yung kapatid niya doon is dahil gusto siyang pauwiin at gusto siyang i-guilt trip nung kapatid niya. Nung nangyari, may isang araw na pumunta doon yung kapatid niya and meron siyang dalang letter. Gusto niyang ipabigay doon sa ate niya. Yun yung part na nasa part 2 yun, yung story yun. But then, ayaw tanggapin ng ate niya. Tapos, ayun, something terrible happened dun sa kapatid niya. And that pushes her na bumalik sa araw na yun. Sobrang frustrating niyang tao, pero dun sa character niya, akala mo sobrang tatag niya, pero sobrang soft niya pala talaga, na parang she can be broken. She can be broken from that time.
na may nangyari sa kapatid niya. So, yung kapatid niya nagkaroon ng aksidente. And yun nga, that leads her to go back to the past kasi never niya pa palang na-try yun kahit na regular siya doon. Parang naniniwala lang siya doon sa urban legend. So, a change of mood. Nagmamakaawa na siyang matry yun na bumalik sa time kung saan before yung naging accident ng kapatid niya. So, ang hirap mag-spoil kasi gusto ko ma-experience nyo rin at mabasa nyo siya and ma-feel nyo kung paano sa inyo nag-go through yung story. So, basta yun lang yung pwede kong gawin. Nung bumalik siya sa past, sobrang ganun. Parang nakakainis, nakaka-frustrate na minsan may mga bagay talaga na kung hindi man nangyari yun, hindi ka ba magsisisi talaga. Ganun. Kaya kumbaga nasa huli yung pagsisisi. Ganun siyang kind of story. So, ayun guys. Excited na ako sa part 4. Gusto ko na siyang tapos, hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang i-video. Pero, gusto ko pa kasing malaman kung ano bang meron dun sa cafe na yun. Like, ano ba yung past niya, ano ba yung history niya kung paano siya naging ganun. And yung isang history ng actually hindi ko sure kung yung part 4 is related sa sinasabi nilang ghost doon na character or something related siya sa isang staff or member nung cafe. Kasi meron dong sa last part. May something ganon. So, yun lang guys. Hindi ko alam bakit ko ginagawa ito. Paano pa pang reason? Ba't kailangan panoorin to? So, I don't know. Something reading vlog na hindi ko alam ano bang reason. So, yun lang. Bye!